So samahan niyo po ako, please open your Bible in Book of Luke, chapter 5, verses 1 to 11. Alam ko po, marami sa inyo familiar dito sa kwento na to, pero bigyan natin ng ibang understanding o tingnan natin kung ano yung revelation ng Lord sa atin dito sa passage na to, dito sa kwento na to ngayong umaga. Luke chapter 5, verses 1 to 11. Okay, pinrepare ko po dito both English at Tagalog, so unahin muna natin yung English. Okay, verse 1. One day, Jesus was standing on the shore of Lake Gennesaret while the people pushed their way up to him to listen to the word of God. Verse 2. Jesus saw two boats pulled up on the beach. The fishermen had left them and were washing the nets. Jesus got into one of the boats. It belonged to Simon and asked him to push off a little from the shore. Jesus sat in the boat and taught the crowd. Verse 4. When he finished speaking, he said to Simon, "Push the boat out further to the deep water, and you and your partners let down your nets for a catch." Verse 5, Master, Simon answered, "We work hard all night long and caught nothing. But if you say so, I will let down the nets." They let them down and caught such a large number of fish that the nets were about to break. So verse 7, so they motioned their partners in other boat to come and help them. They came and filled both boats so full of fish that the boats were about to sink. Okay, sa Tagalog naman po, sabi dito, isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita si Jesus na dalawang bangka sa baybayin, nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naguhugas na ng mga lambat nila. In verse 3, take note of this, sumakay si Jesus sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka. Naitulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang inyong lambat at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang dalawang bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Amen. Dahil sa dami ng huli, halos lumubog na sila. Okay. So ano po yung story na to para sa atin today? Sabi ko nga po sa inyo, marahil nabasa nyo na po ito, ilang beses nyo nang narinig na ito yung ginamit na text para sa isang sermon, pero tingnan natin ulit yung revelation nito para sa atin today. Okay. In verse 1, we learn na si Jesus po ay nagpipreach doon sa Sea of Galilee. Nakakita siya ng dalawang bangka na nakapark along the beach shore, and yung mga fishermen nililinis at hinuhugasan na nila yung kanilang lambat, yung kanilang mga nets. Okay. Washing of nets means it's over. Okay? So, alam naman natin na magdamag ng isda sila Peter pero wala silang nahuli. So, it's a common practice ng mga mangingisda na after nilang mangisda, huhugasan nila yung mga nets para yung mga debris ay mawala. Okay, para sa susunod na panghuhuli nila. Yung mga sumabit doon sa nets, okay, sa lambat, hinuhugasan nila yan. Okay, now, if you read the Bible, church, you'll encounter mismong si Jesus, marami siya mga metaphors na ginagamit sa Bible, like sheep, di ba? Like seed, bread, light, salt, and many more. Pero this time, yung net. Okay, so,
Sabi dito sa story, nakita ni Jesus naguhugasan ng net yung mga fishermen. Now, sa buhay natin today, okay, so, baka lang, maraming mga debris doon sa net o sa life natin na kailangan nating linisin o tanggalin bago ang breakthrough. Okay? So, yun yung verse 1. Yun yung scenario ng verse 1. In verse 2, nabasa din natin na wala silang nahuli. Okay? So, after overnight fishing, 'di ba? Itong mga fishermen na to, take note, seasoned fishermen po sila, sanay ito yung kanilang kabuhayan. Okay, pero nung araw na yon, uuwi sila sa pamilya nila empty-handed. Magdamag silang ng isda, pero sabi ng Bible, they caught nothing. Grabe, no? Yung bang kahit siguro isang isda, wala silang dala-dala. Talagang zero. They caught nothing. And then in verse 3, makikita natin dito, nag-step in si Jesus doon sa boat. Tama? Sumakay si Jesus doon sa boat. And then, in verse 4, doon narinig natin yung command. Ang sabi ni Jesus, after niya mag-preach, sige, dali niyo ulit yung bangka ninyo at ihulog niyo ulit yung net ninyo. In verse 5, hesitant si Peter. Kasi, sabi ko nga po sa inyo, seasoned fishermen itong mga nangisda na to, and along with Peter, hesitant siya na naghugas na siya ng net. Kumbaga parang hindi na siya naka-schedule again para pumalaot at maghagis ulit ng net niya. Kasi nga, binibase niya yung kanyang karanasan, okay? Binibase niya yung kanyang experience, o even yung kanyang abilidad. Malamang nagsusumigaw yung damdamin niya na, bakit mo ako tuturuan? Di ba? Experienced fisherman ako. And then, ginawa ko na lahat ng paraan. Ginawa ko na lahat ng strategy, pero walang huli. Meron ba tayong mga ganong experience? Yung lahat na ng paraan ginawa na natin, sabi nga natin kanina, ginawa ko na ang lahat. Di ba? Lahat na ng strategy ginawa ko na, pero wala pa ring resulta. Dito sa kwento nito mga mangingisda, magdamag po sila, pero wala silang nahuli. Okay. So, again, ito pong mga mangingisda na to, along with Peter, ito po yung kanilang livelihood. So, alam nila yung kanilang ginagawa. Okay? Minsan, mga kapatid, dahil sa pride, di ba? Pride. Ayaw nating sumunod. Ayaw nating mag-obey sa instruction. Pero sabi nga ni Peter, pero dahil sinabi niyo, Lord, susunod ako o susunod kami. Minsan ba napansin ninyo sa life natin, mga kapatid, na yung bagay na dating magaling ka dati sa isang bagay na to, pero ngayon hindi na? Meron ba kayong ganong karanasan? Dati, di ba, yung nung bata ka, mga basketball players dito. Sa isip na lang pala, no? Sa isip na lang yung layup. Di ba? So, may mga bagay na ginagawa ka noon na magaling ka, ngayon hindi na pala uubra. Sometimes, church, you don't need new strategy. Ang kailangan lang pala natin, mag-obey sa Panginoon. And in verse 6, kung babalikan natin, nakita natin dito na meron talagang blessing in obedience. Do you agree? Di ba? Kahit naman sa atin lang, of course, sa Panginoon, unang-una, no? Pero sa atin lang, pag sumusunod tayo sa magulang natin, pag sumusunod tayo sa mga leaders natin, wala namang pinapagawang mali sa atin, di ba? So, sumusunod tayo. At alam natin sa pagsunod talaga, meron talagang pagpapala. Paano mo daw malalaman kung ikaw ay talagang obedient? Malalaman mo daw kung ikaw ay obedient pag sumusunod ka sa pinasusunod sa iyo ng parents mo, ng leader mo, pinasusunod ka doon sa isang bagay na kahit wala kang pakinabang, susunod ka, basta tama. Amen? Yun daw yung totoong pagsunod eh. Kasi minsan sumusunod lang tayo dahil meron tayong pakinabang. Di ba? Subukan ninyo, next Sunday, yung may mga kasamang anak dito. Yan.
gisingin nyo siya, anak, magcha-church tayo. Di ba, ang hirap gisingin? Pero sabihin mo, anak, cha-church tayo pagkatapos bibili kita cellphone. Ang bilis niyan. Di ba, kasi may pakinabang. Pero ang totoong pagsunod daw, yung sumusunod ka kahit na walang pakinabang, basta hindi naman mali yung pinapasunod sa'yo. Basta, mga anak, mga kapatid, basta hindi naman tayo mapapasama. Di ba? Hindi natin madidisglory ang Diyos, sunod na lang tayo. Kasi yun ang tama. Okay? Kasi merong blessing in obedience. And then in verse 7, the rest is history. Nakita natin from nothing to something. Abundance nga yung nakita natin. Napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Okay. So, Pastor, ano ang kinalaman nito sa life natin today? Okay? So, tingnan natin. Kasi alam niyo, sabi ko nga po, ang Bible, ano yan kaya tinawag siyang Bible, it's a library. Okay? Library of books. So, napaka-importante ng mga bawat kwento, ito ay salita ng Diyos, na may kinalaman talaga ito para sa atin. Okay? So, ang kinalaman nito para sa atin today, when we look at our own lives, sometimes we try so hard on our own. Wala naman pong mali doon that we work hard. Kasi gusto naman talaga ng Panginoon na talaga na we work and then He will bless the works of our hands. Diba? Sa yun ang sabi ng Bible, diba? Now, sometimes we try so hard on our own, gumigising tayo ng maaga, okay, we work late, we give our best, yet still it feels like nothing is enough. Yung nets, wala, bumabalik lang na empty. Okay, para bang yung effort natin, pakiramdam natin ay wasted. And then, syempre, yung hope slowly fades. Kagaya po nito mga fishermen na to in Luke chapter 5, doon sa binasa natin, meron silang experience, meron silang skills, meron silang strength, but still caught nothing. Tatandaan po natin, ang sabi ng Bible in Deuteronomy 8:18, ang Diyos ang nagbibigay ng abilidad sa atin. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng power to produce wealth. Meron kang skill, meron kang karanasan, meron kang kalakasan, pero kung wala kang abilidad na nanggagaling sa Diyos, babalik lang ang net, nothing. Okay. At ito po yung message natin today. Ang title po nito is, Until Jesus Stepped In. Nabasa natin in verse 3, until nung sumakay si Jesus doon sa bangka. Alam niyo po, ano ang gugustuhin ninyo? Yung dumadaan ka sa isang kalagayan, sa isang sitwasyon, pangit na sitwasyon, problema, pagsubok, anong gugustuhin mo? Yung kasama mo si Jesus doon sa boat o wala si Jesus doon sa boat? Di ba, mas gusto ko na yung kasama ko ang Panginoon doon sa boat. Dahil alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen. So until Jesus stepped in, one instruction, sabi ni Jesus, cast your nets again. One instruction, one moment of obedience, and one act of faith. Cast the nets again, sabi ni Jesus. Sabi ni Peter, Lord, magdamag na kami ng isda Panginoon, 1 month kong tinrabaho to Di ba ganun tayo, di ba? Ginawa ko na lahat ng strategy na alam ko Lahat ng paraan na alam ko, ginawa ko na. Pero Lord, dahil meron kang instruction, dahil meron kang iniutos sa akin, susunod ako. May blessing ba sa pagsunod? Amen. Alam natin kung ano nangyari doon sa kwento. Okay. And suddenly, yung empty net became overflowing. Sabi ko sa inyo, itong net na to, nagre-represent ito nung life natin. Kailangan nating linisin yung nets. Hindi ko alam kung ano mga debris na nakasabit dito sa net na to. Pero sinabi doon sa story, naglilinis na sila ng nets.
Mga kapatid, baka naman may kailangan lang tayong linisin. Di ba? Bumabalik pa ba sa inyo yung salitang surrender? Di ba? Yung life natin, kasi ano yun life of surrender yun. Hindi ito issue ng kung tapat ang Diyos eh. Amen? Lagi nga natin naririnig, God is gracious. Yes, God is gracious. He's loving, He's caring. Pero hindi ito issue ng Diyos eh. Baka marahil ito ay issue natin. Kasi, meron talagang pagpapala sa pagsunod. Once, isang bagay dito sa story na to, yung imposible became a miracle. What they could not carry alone became more than enough. Tinawag pa nila yung mga katabi nilang bangka please tulungan nyo kami. Ito, grabe, no? Gusto mo ba yung ganong pagpapala? Yung gusto mo yung pagpapala, nagtatawag ka na, halika kayo dito, libre ko kayo lahat. Diba? Sagot ko. Diba? Doon, punta kayo sa Chrysanthemum. Ayan, diba? Amen. Ayan. So, church, ulitin ko po. Sabi ko sa inyo kanina, one instruction, one moment of obedience, one act of faith, and suddenly, what was once empty became overflowing. What once impossible became a miracle. What they could not carry alone became more than enough. So, that's the difference when you invite Jesus into your situation. Amen? Balikan mo. Marami tayong mga hard works. Marami tayong mga ginawa, sarili nating paraan at strategies. And yet, we fail. Ang question, nasaan si Jesus doon? Nasaan si Jesus sa life natin? Maybe today you feel tired, pagod ka na. Maybe you've tried again and again, subok ka ng subok and still nothing. Gusto mo na nga mag-give up But this is your reminder. Church, listen to this. This is your reminder. Try again this time. But this time with Him. Because when Jesus is in your boat, your failures are not the end. They are just the beginning of a breakthrough. Amen? Pastor, ginagawa ko na po yun Are you sure? O baka naman, pag may kailangan lang. Try again, this time with Jesus. Because when Jesus is in your boat, baka ito na yung simula ng breakthrough mo. Mag-trust ka ulit. Trust Him again. Obey even when it doesn't make sense. Dumadating tayo minsan sa ganun, hindi ko maintindihan, Lord. Pastor, hindi ko maintindihan. Pero, are you still willing to obey even things doesn't make sense? Church, hindi mo maintindihan, pero sabi mo sa sarili mo, Lord, kahit hindi ko maintindihan, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo, cast your net one more time. And watch how God turns your emptiness into abundance. Amen. But this time, try it with Him, with God, with Jesus. Kaya nakita natin doon sa story, Luke chapter 5 verse 6, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Naranasan mo na ba yung pumuputok yung wallet mo? Dahil sa resibo daw. Grabe, dito talagang their nets began to break. Hindi nila halos mabuhat. Di ba? Male-maleta. Church, sa kwentong nabasa natin, when you know the background of Peter, sabi ko sa inyo kanina,
Ano po to? Experience to, seasoned fishermen ito mga to, kabuhayan nila yan. And we expect nothing less. Maramang magdamag when we say magdamag, sabihin talagang nandun sila, pumalaot sila magdamag. Can you imagine that? Malamang lahat na ng mga strategies ginawa na nila. Pero doon sa kwento, from verse 1 to verse 2, makikita mo doon, may imagine mo yung scenario doon, yung kwento doon. Nangisda sila, naglilinis na sila ng nets, pero wala kang nabasa doon nakasama si Jesus. Until Jesus step in doon sa verse 3. So, ano ang reflection natin doon? Talagang wala talaga tayong magagawa pag wala si Lord. Amen. Walang nabanggit patungkol sa Diyos while they're doing their own agendas. Okay, balikan natin yung mga agendas natin, di ba? Pero makikita natin yung pagkakaiba until Jesus step in dun sa boat. So, minsan mga kapatid, hindi pala strategy ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay si Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ang kailangan natin si Lord. Amen. You don't need more strategy, you need more of Jesus. Di ba? Kasi minsan, actually, madalas nga, di ba? Madalas ganyan tayo, pilit nating ginagawa ang lahat sa sarili nating galing at abilidad. And then we set aside God. Tapos tatakbo tayo ulit sa Diyos pag may problema na. Para bang si Lord taga-ayos na lang ng problema natin. Gusto natin ng breakthrough, pero wala ka namang panahon kay Lord. Oy. Diba? Oy, meron akong ito. Nabasa ko lang naman. Agree lang kayo kung totoo to Ito, totoo to Hindi naman ako nagsasabing totoo to. Hindi ko lang. But let's say for example, siyempre gusto natin ng breakthrough, di ba? Kailangan talaga may time tayo kay Lord. Hindi ko lang alam, magkaroon tayo ng covenant ngayong umaga. Tingnan nyo. Self-reflection. During Sundays daw, kwento lang naman to, hindi ko alam kung totoo to, kayo mag-decide. During Sundays daw, siyempre may service. Let's say for example sa BOCC. Ano or service ng BOCC? 10? Hindi ba 10:30? 10 na, okay. 10. Sabi nila, pag church worship celebration o service, 10 o'clock, pag 30 minutes earlier ka daw sa church, ibig sabihin nun, in love ka kay Lord. Okay, taas ang kamay nung in love kay Lord. Yan. Amen. So, 30 minutes earlier. Pag 15 minutes earlier, on fire kay Lord. Sino yung on fire? So, 30 minutes in love. 15 minutes on fire. Pag on time, dumating ng 10, committed yan kay Lord. Tama? Paano pag 15 minutes late? Sabi nung sa nabasa ko, nanlalamig daw yan. Pag 30 minutes late, papunta na daw sa backsliding yan. Pag isang oras na late, yung magbe-benediction na si pastor, kailangan na daw i-pray over yan. So, church, bakit ko to nakwento sa inyo? Alam niyo po, sabi ng Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Totoo ba na marami tayong desires? Dami nating gusto. Grabe, pag nag-pray nga tayo, ang dami nating gusto. Ang haba ng prayer natin sa mga gusto natin. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Alam niyo ang revelation ng Lord sa akin dito? If God is your ultimate desire, He will give the desires of your heart. Amen. Si Lord ba ang ultimate desire natin? Yun. Praise God. So, church, go back to the place of disappointment. God may be waiting there. Kung saan ka man, kinas mo yung net mo, then pag-ahon mo, nothing, malamang ito yung place ng disappointments mo. So, balikan mo. Marahil ang Diyos nag-aantay na doon. You walk away,
Kasi akala mo, it doesn't work. And you stop because it felt empty. Di ba? Sabi ko nga sa inyo last week, keep sending the dove. Di ba? Balikan mo yung lugar na kung saan ka na-disappoint. Because sometimes, God is sending you back. Not to fail again, but to receive what you missed for. In Luke chapter 5 verse 6 says, and when they had this done, ito na, binalikan na nila. Dahil may instruction kay Lord. They enclosed a great multitude of fishes. Ibig sabihin, nung bumalik na sila, dahil may instruction na ang Panginoon, halos masira yung kanilang net sa dami ng huli. Again, Pastor, ginagawa ko na nga yun, ginagawa ko na yung sinasabi mo eh. Well, very good. Tuloy mo lang. Baka may inaayos lang si Lord. Pastor, hanggang kailan po? Gawin mo siyang lifestyle hanggang tawagin tayo ng langit. Ulitin ko mga kapatid, kapag si Lord ang ultimate desire mo, ng heart mo, ibibigay ng Lord yung desire ng puso mo. Amen? Hindi po siya sinungaling, church. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pag si Lord ang ultimate desire ng heart mo, ibibigay niya yung desire mo. Naniniwala ba kayo na sa Diyos, basta lahat ito ay alam natin, according to His will. Alam naman natin, kay Lord walang denial. Diba? Yung mga prayer request mo, yung mga desire ng hearts mo, yung delay kay Lord, hindi denial eh. Church, listen ha. Yung delay kay Lord, hindi denial. What if? Kaya pala nade-delay lang. Because your delay is just killing your pride. Sino ang amit dito na meron siyang pride? Amen? Baka naman yan lang yung naayos ng Lord muna, yung pride. Kasi, ayun yung sinasabi ko eh. Yung bang, hindi mo naman sinasabi, pero bantayan mo yung puso mo. Kasi baka ang puso mo pala, ang sinasabi, hindi ko kailangan si Lord. Your delay is just killing your pride. May inaayos lang ang Lord. Akala kasi natin may magagawa tayo pag wala si Lord. Again, John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do. Ang linaw mga kapatid eh. Di ba? Ang linaw nito. Wala tayong magagawa pag wala si Lord. Kaya baka naman yung delay lang is just killing our pride. Kasi di ba, sana maganda yung mangyari sa atin na during the process, dun sa delay, nare-realize natin na kailangan ko palang mag-humble sa Lord. Kailangan ko palang maunawaan sa puso ko na pag wala siya, wala akong magagawa. Amen? Baka, tapikin mo yung sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, baka naman pinapatay lang ng Lord yung pride sa akin. Think about that. Di ba? God hates pride. Baka yun lang yung naayos. Kasi ang Panginoon, God is faithful. Pero mas interesado ang Lord na ayusin yung karakter natin kaysa yung kalagayan natin. Mas uunahin niya yung karakter natin bago yung sitwasyon natin. Kasi madali lang yung sitwasyon natin. Pero yung karakter natin dapat maayos. So ang challenge ko po sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, is cast the net again where you came up empty. Maaring merong panahon sa life mo na sinukuan mo na, pray ka ulit. Serve ulit. Umasa ulit. Manampalataya ulit. Your breakthrough might be in the place you almost gave up on. Try ulit. But this time, try it with God. May natutunan po tayo.
Marami tayong mga karanasan na hinahanapan natin ng kasagutan. Lord, hindi ko maintindihan, ba't ganito nangyayari? Hindi ko alam, Lord, ginawa ko naman lahat ng paraan. Lahat na nga ng libro about strategy, ginawa ko na. Pero kapatid, nasan si Lord? Nasan ang Panginoon? Nasan, di ba, sabi ko nga, there are two things sa life natin. Dapat na-highlight ang Panginoon, na ma-magnify sa life natin. Both yung situation at saka yung station. Di ba? Situation, station. Pag sinabi nating sitwasyon, pagka ikaw ay nasa isang pangit na kalagayan, paano na-highlight ang Panginoon, si Jesus? Paano nakikita si Jesus pag ikaw ay dumadaan sa isang problema? Paano na-highlight ang Panginoon? Nasaan si Jesus doon? Patuloy ka bang nananampalataya? Di ba? Magwo-worship ka pa rin ba kahit mainit sa labas? Di ba? Kaya mo pa rin bang kumanta o mawit kahit may problema ka? That's your situation. Yung station. Kung nasaan ka, paano naman nakikita ang Panginoon kung nasaan ka? Sa opisina mo. Alam ba sa office niyo na Christian ka? Kayo mga estudyante, alam ba sa school ninyo Christian ka? Sa neighborhood ninyo, alam ba na Christian ka? O baka ikaw pa yung nangunguna. Diba? So, kumusta si Lord sa station at saka sa situation mo? Paano siya na-highlight? Nasaan si Jesus nung nangingisda ka? Diba? Nasaan siya? Doon sa kwento, ang galing we must commend these fishermen. Malamang ginawa nila lahat ng paraan. Ikaw, ganun din magaling ka dyan sa larangan na yan. Ang galing mo dyan sa area na yan. Pero yung galing natin, hindi yan guarantee ng success. Ang guarantee ng success, pagkasama ang Panginoon. Amen? Marahil naranasan mo yung kagaya ng naranasan ng mga mangingisda. Kinas nila yung nets nila. Umaasa sila Kanino kaya sila umasa? Di ba? Napanood ko nga yung sino yung sa social media, di ba? Yung nang hold up na nag-pray muna. Yeah. Kanino kaya siya nag-pray? Panood nyo? Kanino kaya sila umaasa nung mga panahon na nangingisda sila magdamag? So, now, church, ano sa'yo? Ano sa'yo yung story na yon? Paano mo siya nakita? Ganon tayo, di ba? Ang galing natin Sabi ko nga sa'yo, maaaring yung dati nating galing, hindi na uubra ngayon. Pero may message ang Lord dun sa story na yun. Di ba? Well, of course, napakaraming revelation ng story na yon because Jesus was preaching. Yun naman talaga yung goal, to preach the gospel. Pero this time, gusto ko lang makita natin, mga kapatid, na kahit anong effort natin, kahit naubusin mo yung lakas mo, alam mo lahat ng paraan, 1,001 strategies. Pag hindi kasali si Lord, hindi tayo magpo-prosper. Kaya, kailangan natin ang Panginoon. Amen. Kailangan natin laging umaasa sa Diyos. Pastor, hanggang kailan? Hanggang tawagin tayo ng langit. Yun na yung life natin Amen. Lagi tayong nagtitiwala, lagi tayong nananampalataya, lagi tayong umaasa sa Diyos. Di ba? Kaya nga sabi sa Philippians 4:13, then, I can do all things. Lahat naman magagawa ko. Dahil siya yung lakas ko at pagkasama ko ang Diyos. Grabe, no? Wow! Amen. Lalo na po yung mga ganitong mga sitwasyon, krisis.
Pero wag mong kakalimutan, kapatid, sa gitna ng krisis, in the midst of crisis, dapat na-highlight si Christ. Amen. Amen. May natutunan po ba tayo? So before we end, mga kapatid, this time, cast against the nets. Ayan ha. I believe the Holy Spirit is moving right now in your heart, in your mind. Sinasabi ng Holy Spirit ngayon, sige, subukan mo ulit. Anak, pray ulit. Anak, serve ulit. Anak, subok ulit. Manampalataya ka ulit. Gawin mo ulit. Pero this time, sama tayo. Amen? Sama tayo. And then, church, believe me, victory and success is guaranteed. Amen? Purihin ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen? God is good.